Welcome po sa ating training, Social Media Marketing. Ito po ang pag-uusapan natin ay tungkol sa Facebook marketing, tungkol sa TikTok marketing, tungkol sa YouTube marketing, tungkol sa Instagram marketing. Ikaw ba, mga ka-negosyo, mga ka-entrepreneur, ano ba yung ginagamit mo madalas dyan? Facebook, TikTok, YouTube, o Instagram? Yan. So, marami nagtatanong sa atin, gusto nilang mag-advance. Well, may advance naman tayo. Meron nga mas advance pa sa advance eh. Okay? Pero yung mas advance sa advance, tinuturo ko siya one-on-one. Hindi kasi siya pwedeng group, hindi siya pwedeng crowd para mas solid, mas quality. Kaya marami sa akin nagme-message, coach pa, one-on-one naman, etc. etc. So, sinasabi ko yung package ko, sinasabi ko yung talent fee ko, sinasabi ko yung inclusion. So, doon sila nag-go sa one-on-one kasi nga mas quality. O ngayon, pag group naman, katulad po nito, okay, normally nililibre natin para mas marami mag-benefits. But, tayo, nakuha nyo lang ito ng libre, meron lang tayo ng deal. Okay lang ba magkaroon tayo ng deal? Okay lang ba magkaroon tayo ng kasunduan? Kasi libre nyo lang naman makukuha itong training natin ngayong araw na to. Okay lang ba? Sige nga, type nyo nga dyan, okay. Okay na okay. Okay sa all right. Yan. Ang deal lang natin, huwag nyo pong kakalimutan, number one, syempre magpasalamat tayo sa Panginoon kasi ginamit lang naman din tayong instrumento para makatulong ako sa inyo. Pangalawa, huwag niyong kakalimutan palagi na mag-back to basic. Again, type back to basic dyan sa comment section para naiintindihan niyo ako. Back to basic. Okay? Okay na okay sa alright. Di ba? So, pangatlo, yung pinaka-deal natin, ito yung lagi ko sinasabi sa mga students ko. Pag nakakuha tayo ng blessing, it's either small or big. Actually, parang sa akin, lahat naman ng blessing is big. Okay? Depende na lang sa tao kung paano niya tignan yung blessing. It's either small or big. So, lahat tayo nakakatanggap ng blessing. Ang kasunduan natin ganito, mga kanegosyo. Kasunduan natin ganito, mga ka-entrepreneur. Ang gawin natin, kapag binayaran tayo ng blessing, biyaya, di ba? Ako di ako naniniwala kasi sa swerte. Naniniwala ako sa blessing. Pag nakatanggap tayo ng blessing, huwag natin putulan yung channel of blessing. Tayo yung channel of blessing, tayo yung daluyan. O for example, ako, binigyan ako ng Panginoon, binigyan ako ng gantong posisyon, binigyan ako ng gantong pagkakataon, binigyan ako ng tsansa at tiwala ng Panginoon na maging instrumento para mag-inspire, mag-motivate, tumulong sa mga taong nangangailangan pagdating sa online marketing. Karamihan nga sa akin ang tawag is Coach Rian, pero yung iba, nauso na yung tawag sa akin, Doc Rian. So sabi ko, sige pwede niyo akong tawagin Doc, pero hindi ko gagamitin yung sakit niyo sa katawan, di ba? Ang mga doktor, di ba, ginagamot niyan is mga sakit sa katawan. So pwede niyo akong tawagin Doc Rian, pero ang gagamutin natin yung sakit ng inyong mga social media. Okay, katulad ng hindi nagre-reply, di ba? Hindi nagko-comment yung mga prospect, hindi nagla-like, nasisin kayo, nabablock kayo, puro rejection, hindi mo nagko-close ng deal, nahihirapan ka mag-follow up, etc. So, sa lahat na nandito ng mga kanegosyo natin, mga ka-entrepreneur, sa mga students ko right now na nanonood, mag-comment ka dyan, ano yung problem? Ano yung ano yung problema? Okay, ano yung mga challenges na nai-encounter nyo ngayon? So, yun yung gagawa natin ng solusyon ngayong araw po na ito. Yan. So, every week, meron ako tinatawag na questions of the day. Yan. So, araw-araw yan. So, yung iba, syempre, pare-parehas lang. Yung iba, paulit-ulit. Yung iba naman ay parang walang kwentang tanong, kaya hindi ko na sinasama. Ang ginagawa ko, pumipili ako ng top 3. Yan, top 3 questions of, dapat ito questions of the week eh. Di ba? Next time papalitan ko to. 3 questions of the week. Dapat pala ganun. Hindi pala 3 questions of the day. Kasi kinukuha ko to weekly. Yan. Sa mga, ito yung, kasi syempre may data ko dahil nga ang tagal-tagal ko na nagtuturo for more than 10 years na. Yung iba nagme-message sa akin, iba nagte-text, tumatawag, nagko-comment sa mga comment ko ay sa mga post ko. So ang ginagawa ng mga VA ko, actually meron kasi akong 3 VA. So nililista nila yun sa Excel.
Tapos ang ginagawa namin, sino-sorting yon. And then every Sunday, yan. So every Sunday bago ako matulog, syempre Monday meron akong training. Ayan, big training. O, ang ginagawa ko sa Sunday ng gabi, pipili ako doon ng top 3. Top 3 na gagawan ko siya ng topic. Okay, yung magiging topic ko sa bawat training, parang ito, training to. Yung magiging topic ko ngayon is manggagaling sa top 3 questions of the week. Yan. O, next week, babaguhin natin to. 3 questions of the week. O sige nga, kung nakikita nyo yung screen ko, para alam ko na nakikita nyo at clear naman sa inyo, i-type nyo nga dyan ano yung nababasa nyo sa 3 questions of the week. Yan. Number 1, i-comment mo dyan. Number 2, di ba? I-comment mo dyan. Number 3, i-comment mo dyan. Mag-type ka ngayon, mag-type. Yan. Para gumana naman kahit yung kamay nyo. Di ba? Kailangan gumagana yung mga kamay. Yung iba kasi tamad magsulat. Hindi yung gawin natin, mag-type ka. Okay? Technique yan. Mag-type ka. Kasi kapag ang words sinusulat mo or tinatype mo, ito yung technique kung paano mo siya ma-memorize, matatandaan na mas mabilis. I-type mo or isulat mo. Kaya pansinin mo lagi, pag may sinasabi ko, lagi ako nagpapatype sa inyo. Kasi yun yung sikreto. O ngayon, alam nyo na. Kaya pag nagtatype ka, di ba, may purpose yun. May purpose yun. Hindi lang pagkatamad. Kasi syempre, mas masarap mag-type kaysa magsulat, di ba? Pero wala pa rin syempre tatalo pag nagsusulat ka. Di ba? O yun, thank you sa mga comment nyo. Thank you. Alam ko, nandito kayo. Thank you. Alam ko na hindi ako nag-iisa. Kasi mahirap mag-training pang mag-isa lang. O number 1, Coach, ano ang unang gagawin para kumita? Yan. Siyempre, yung mga nagtatanong sa akin ito, yung mga nag-PM sa akin ito, siguro mga bago to. Yan, yung mga bagong sali sa negosyo, bagong kabubukas ng kanilang mga negosyo, bagong pasok sa online world. Hindi ko alam pero kadalasan ito pumapasok sa message ko. Okay? Tapos yun nga, ini-input namin sa Excel. Number 2, paano po ba ang tamang pagsagot sa objection? Yan. O number 3, paano po ba makahanap ng tamang tao? Itong paano po ba mahanap ang tamang tao? Inulit ko lang to kasi last training ko pasok na 'yon. Okay? Kasama na 'yan. Pero inulit ko lang kasi ang ganda ng tanong Okay? O, balikan natin itong tatlong questions na to of the week. Again of the week to kasi isang linggo doon ko kinakategorize, doon ko kinukuha, doon ko sinusorting yung mga tanong nyo. Okay, kaya kung may tanong ka na gusto mong ilagay dito sa ating Uno Live, okay, o kaya dito sa Facebook Live, o kaya dito sa YouTube, o kaya dito sa training natin, ilagay mo dyan, i-comment mo ngayon dyan. Para next week, malagay ko po dito. Okay, so explain ko lang mabilisan sa inyo yung tinatawag nating social media marketing. Gagamitin natin yung ating mga social media para lumapit sa atin yung mga tao. Simple lang naman ang explanation nito. Pagdating sa marketing, sa totoo lang, ang dami-dami po na definition yan. Ang dami-daming explanation dyan. I-Google mo, i-YouTube mo, i-TikTok mo, di ba? I-Chat GPT mo, iba-iba yan. So ako, meron akong sariling explanation para lahat tayo maintindihan yung salitang marketing. Sa marketing, nandyan yung branding, di ba? So, yung marketing, for me, again for me, ito yung paraan para matatandaan ka ng tao. Ito yung paraan para kusang lumapit sa iyo yung tao. Okay? So, yun yung marketing for me. So, yun yung pwede nyo tandaan pag tinanong kayo, ano ba yung marketing? Okay? So, example nga natin dito, yung SM. Di ba ang SM, big company? Ang big company, meron niya na sales department and marketing department. Lahat ng business, name it. Sige nga, lahat. Ano yung mga big company, ano yung mga big businesses na alam nyo? I-comment mo dyan. So lahat na i-comment mo dyan, katulad ng McDo, Jollibee, mga kilala natin. Lahat ng big companies, meron yan iba-ibang department. So pag-uusapan lang natin dalawa. Number 1, sales department. Number 2, marketing department. So sales department and marketing department, ano ba pinagkaiba niyan, coach?
Sa sales department, nandiyan yung mga tao, nandiyan yung mga staff, nandiyan yung mga empleyado na namimigay ng calling card, naglalagay ng mga posters sa mga dingding, nagfa-flyering, namimigay, di ba, sa mga tulay, sa mga bus stations, sa mga terminal. Sila din yung nag-a-approach na next week, sa katapusan, sale kami, punta kayo, di ba? Marami tayong discount, punta po kayo, punta po kayo, punta po kayo. Nandun yung sa sales department. Ngayon sa marketing department, ano ba yung mga yan? Sila yung mga naka-aircon, nakatapat sa computer, nagsusulat, nagtatype, nag-e-edit. Ano ba yung magandang ilagay sa brochure? Ano yung magandang ilagay sa pang-poster natin sa social media? Ano yung pwede natin ilagay sa tarpaulin, sa billboard, sa calling card? So yun yung trabaho ng marketing. O ngayon, gagamitin natin ngayon ang social media for marketing para kusang lumapit sa atin ng tao. Kaya nga ito ay tinawag na social media marketing. Okay, I hope na mabilis ang explanation niyan kasi last week naman inexplain ko yan ng mahaba. So, binalingan lang natin mabilis para lang sa sake ng mga first timer, para alam nila saan ba galing ang tinatawag nating social media marketing. Okay? So, karamihan kasi sa atin pag gumagamit ng social media marketing, ang ginagawa, social media selling. Ginawang benta-benta, ginawang recruit-recruit, ginawang invite-invite. Okay? So, kapag ginagawa mo yung traditional way na magpo-post ka dyan ng pag-i-invite, pagre-recruit, yes, magkakaroon ka ng result, pero ang mangyayari dyan, bumababa yung engagement mo. Bumababa yung mga nagla-like, bumababa yung nagko-comment, bumababa yung nagsha-share. Kasi nababasa ni algorithm, nababasa ng AI ni social media, mapa Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, na bumababa yung nagkakagusto sa post mo. Kaya nga may boto na like. Pag marami nagla-like sa post mo, pangit man yan or maganda, ipapakita niya sa marami. Pero pag wala nagla-like, wala nagko-comment, bakit niya pa ipapakita sa marami? Kaya karamihan, pag hindi mo alam at di mo naiintindihan itong social media, paano ba siya tumatakbo, ang nangyayari sa'yo, sa una, hataw na hataw ka. Sa una, excited ka. Last time nga, may post ako eh. Yung post ko last time, sabi ko, naniniwala naman ako talaga na hindi ka tamad. Nawawalan ka lang ng gana kahit sobrang sipag mo mag-post. Nawawalan ka ng gana kasi walang nag-i-inquire. Tama ba, tama? O, karamihan ng mga sakit ng mga social media ng mga estudyante ko ganyan. Doc Rian, Coach Rian, may sakit yung aking Facebook. Doc, may sakit yung YouTube ko. Doc, may sakit yung TikTok account ko. Doc, may sakit yung Instagram account ko. So parang doctor consultation. Okay? So karamihan sa akin nagme-message, karamihan sa akin nagpi-PM. Coach, nanood ako ng training mo kaso nabitin ako. Coach, meron akong problema eh. Pwede ba ako magpa-check up sa'yo? Okay? So meron naman ako free consultation. Para tayong doktor online, no? Eh, wala eh. Ito na yung field na ano ko eh, pinasok ko. Ito na yung career na pinili ko eh. Passion ko to, career ko to. Kaya kahit libre, nagbibigay akong free consultation. O for example, nag-message ka sa akin sa Rian Rigo Saldana. Sinasabi ko, ito gawin mo, ito yung palitan mo to, ito idagdag mo. Di ba? Parang doktor. Di ba? Pagka-check up ko, bibigyan kita ng reseta. Di ba? Siyempre, pag binigyan kita ng reseta, pag hindi mo ginawa yung nireseta ko sa'yo, hindi rin gagaling yung social media mo. Walang pinagkaiba yan sa may sakit na tao. Nung una, pa-check up ng pa-check up. Ngayon, nung hindi gumaling yung sakit, sinisi pa yung doktor. Pero kung ihanapin natin yung dahilan, sa una kasi binibili yung gamot, iniinom. Tapos, along the way, pasaway na. Nagte-take na ng mga hindi maganda, di ba? Nagte-take na ng mga bawal. Di ba? Ganon din sa social media. Ganon din ako. Ganon din ako bilang doktor nyo. Gagamutin ko yan, sasabihin ko sa inyo yung mga dapat at hindi dapat. Pero syempre, kayo din ang tatrabaho niyan. Di ba? Wala naman ako sinabi na magpa-consult kayo sa akin tapos ako mismo gagamot. Di ba?
Ang gagawin ko lang diyan is consultation. Kayo pa rin ang gagamot diyan kasi account niyo 'yan, eh. Account ko ba 'yan? 'Di ba? Yung iba kulang na lang ibigay sa'kin Facebook password, eh, 'di ba? Ibigay sa'kin yung TikTok password nila, 'di ba? Hindi ako tumatanggap na yun, mahirap po yung gano'n, 'di ba? Kung anong mangyari diyan masisisi niyo ako. Kaya ang ginagawa ko diyan nagbibigay ako ng mga guidelines. Okay, and number one na way kung paano ako magbigay ng mga guidelines, paano ako magbigay ng mga instruction, magbigay ng mga payo is dito sa training natin. Kasi nga, i-type mo nga diyan ano yung problema na na-encounter mo ngayon para mabasa ko after ng training natin. Tapos meron akong tanong sa'yo. Again, i-type mo diyan kung anong problema ng ano mo, problema ng social media mo, Baka kasi i-type mo diyan problema ng jowa mo, 'di ba? Coach, ano bang gagawin ko sa jowa ko, 'di ba? Sana wala pong gano'n, Ang ginagamot natin ay social media. Doktor po ako ng social media. Okay, hindi po ako doktor ng love life mo, hindi ako doktor ng buhay mo. Okay, ikaw pa rin ang gagawa ng ikabubuti at ikakasama ng buhay mo, okay? Andito lang ako para sumuporta. Ito tanong ko. Sa mga kanegosyo natin, sa mga ka-entrepreneur, gusto mo bang magkaroon ng chance na nagma-marketing ka? Ibig sabihin, natatandaan yung branding mo, di ba? Kusang lumalapit sa yung tao kasi nagma-marketing ka, na habang nasa sales ka. Okay? Kasi iba napansin ko, wala talaga. Kahit anong sabihin ko, benta, 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 benta. Recruit, recruit, recruit. Post, 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 post. Yung iba, hindi ko mapigilan. Yung iba, hindi siguro pa rin nagigets kung anong ibig sabihin ng marketing. So, sabi ko, ano bang gagawin ko? Kasi syempre, responsibilidad ko rin kayo na gusto ko lahat kayo magka-resolve. Dahil mga pasaway kayo, matitigas ang ulo ng karamihan sa inyo, gumawa ako ng solusyon. Yan. Ayos ba yan? Ayos? 'Pag may problema, may solusyon naman. So gagawa natin ng solusyon. Ito mga kauno premier, lalong-lalo yung matitigas ang ulo. Atin ng training, pero ang titigas ng ulo, hindi pa rin ginagawa yung dapat nilang gawin. Tignan natin kung magiging effective sa inyo 'to. Okay, trial and error naman din ako. Siyempre sa 10 taon kong pagtuturo, karamihan diyan trial and error yung ginagawa ko. Kung ano yung effective, yun itutuloy ko. Kung ano yung hindi effective, hindi natin itutuloy. Okay? So, ngayon ang tanong, ulitin ko. Gusto mo bang mag-marketing ng habang nasa sales ka? Ibig sabihin, habang ginagawa mo yung gusto mo talaga na diretsahan ka, nagdadirect na nag-i-invite, nagbebenta, nagre-recruit, etc. etc. Okay? Pero, habang nag-i-invite ka, habang nagre-recruit ka, habang nagbebenta ka, kusang lumalapit sa yung tao. Di ba? Ayos ba yan? Ayos? Diyos ko, tagal ko lang iniisip to, 1 taon. Diba? Sabi ko nga sa inyo, ako'y doktor. Doktor ng social media. Siyempre, dahil nga sa mga sakit na nalikha ninyo, gumawa ako na ngayon ng solusyon. Gusto niyo bang malaman yung solusyon? Sige nga, i-type yes. Damihan nyo nga yung yes dyan. Sige nga, kung sino yung pinakamaraming mag-type ng yes, syempre mapapansin ko kayo. Bibigyan ko ng free consultation. Okay? Bibigyan kita ng free one-on-one. Titignan natin kung sino yung pinakamaraming magtatype dyan ng yes, 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 yes. Isagad mo, yes, 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 yes. Di ba? Pag napansin kita dyan sa comment section, alam mo na. Okay? Tapos, sa lahat na nag-type ng yes, panoorin nyo to kasi ito po yung naisip kong paraan. Ito yung naisip kong solusyon sa matatagal natin ng problema. Kasi ako din nahihirapan. Ang titigas ng ulo ng iba sa inyo. Okay? So, sabi ko, ganito gawin nyo, pero iba ginagawa. Sabi ko, sa sarili ko, teka lang, dapat magawa din ako ng solusyon. Kasi di ko rin naman kayo masisi kasi, syempre, kumbaga, isang taon pa lang kayo dito, 2 taon pa lang kayo dito. So, shortcutin natin. So kami, more than 10 years na kami, ang gagawin natin, itong solusyon na naisip ko para sa inyo, ito na yung gagawin ninyo. Okay? But disclaimer, trial and error pa rin, nakadepende pa rin talaga sa inyo, okay?
kung paano talaga siya magkaka-resolve. Kasi hindi naman tayo pwedeng magsama ng matagal, di ba? Hindi naman tayo pwedeng magsama araw-araw, di ba? O, panoorin niyo 'tong video na 'to, mag-focus kayo. Ito yung naisip kong solusyon sa matagal na nating problema na sumasakit din ang ulo ko kakaulit ng training, di ba? Pero iba pa rin ang ginagawa. Karamihan sa inyo, wala na nadadali ng nadadali ng copy paste system. Maganda yung post nito ang dami nag-e-engage, kopyahin ko nga. Hindi ganun kasi tumatakbo ang social media sa totoo lang. Okay? O para madali, para solusyonan ang problema natin, manood kayo, tapusin nyo itong training natin hanggang huli. At again, sa lahat na nagtatype dyan ng yes, ang pinakamarami, yung napansin ko i-message ko kayo tapos bibigyan kita ng free one-on-one consultation. Alamin natin kung ano talaga yung problem ng iyong social media. O, watch this video muna tapos babalikan ko kayo after po nito. Paano ba gumamit ng business card or calling card mga ka-CRS? Tapusin mo itong video na to, malamang magkakaroon ka ng idea kung paano ba ang the best marketing right now, especially sa face-to-face. At pag tinapos mo itong video na to, pwede kang magkaroon ng chance na magkaroon ng mga marketing tools for free. Kaya tapusin mo itong video na to. Again, ituturo ko sa inyo kung paano ba gamitin yung tinatawag nating business card or calling card. So meron akong pinamimigay sa mga students ko, especially yung mga ka-ownership natin, mga ka-CRS, na business card. Ito yung layout niya. Nandito yung logo sa bandang kaliwa. Ayan, tingnan natin kung makakapag-drawing ako. Ito, yan. Tapos, nandito yung isa sa call to action na expand the potential of your online business. Para pagbigay mo sa kanila ng iyong business card, so magkakaroon sila idea na business at online itong pag-uusapan natin or itong ino-offer natin. Nandito yung details mo, contact number, para mas mabilis yung usapan. At the same time, email mo nandiyan na rin, Facebook mo nandiyan na rin, at ito ang pinakamaganda dito. Kung meron kang own shop or website na sarili mo sa e-commerce, so pwede mong ilagay dito. At the same time, syempre gumaganda yung technology natin. Meron ako dito pinalagay sa aking stuff na Scan Me. So parang saan ba yung Scan Me na yan? So dual purpose yan. So maganda dyan, kapag in-scan nila yung Scan Me na word sa iyong business card, so, lalabas yung tinatawag nating e-commerce website. Nandiyan lahat ng product mo, nandiyan yung mga details, diyan na rin siya pwedeng umorder, add to cart, checkout like Lazada, TikTok, Shopee. Tapos, paano ba ini-scan yan? Yung kausap mo, lahat naman ngayon, smartphone na. Kung hindi man high-tech or hindi naman kataasan yung specs ng kanyang smartphone, pwede silang mag-download ng QR code scanner sa kanilang mobile phone. It's either sa Play Store or App Store. Ngayon, kung latest naman yung kanyang cellphone, bubuksan niya lang yung kanyang camera, tapos itatapat niya lang yung kanyang camera dito sa QR code. Automatic, lalabas na yung website mo na pinalagay natin sa staff ko sa Usapang Customize. At pag scan nila, lalabas na yung iyong Uno Shop or iyong website sa e-commerce. Tapos pwede na silang bumili. Ito pwede mong gamitin to especially sa mga nag-face-to-face, yung gusto mag on the spot, bumili ng product mo, ng offer mo, etc., etc., etc. Ngayon, ano bang benefits ng pagkakaroon ng business card or calling card? Number one, makakasave ka ng time. Marami sa students ko, tuwang-tuwa sila nung meron na silang business card. Bakit? Lalong-lalo nung nakikipag-socialize sila, nakikipag-networking, nakikipag-face-to-face gathering, etc., etc. Ngayon, nakakasave sila ng time kasi hindi na nila kailangan na isulat yung kanilang contact number, hindi na kailangan ibigay yung kanilang Facebook account. Basta ibigay na lang nila yung business card nila, nandun na lahat ng details. Number two, building trust. Bakit? Hindi lahat ng tao may business card. Hindi lahat ng tao may calling card.
Pero kung gusto mo, okay, medyo ulitin lang natin. Nawala kasi internet. Kala nga, dito tayo. Ayan. Tapos, paano ba ini-scan yan? Yung kausap mo, lahat naman ngayon, smartphone na. Kung hindi man high-tech or hindi naman kataasan yung specs ng kanyang smartphone, pwede silang mag-download ng QR code scanner sa kanilang mobile phone. It's either sa Play Store or App Store. Ngayon, kung latest naman yung kanyang cellphone, bubuksan niya lang yung kanyang camera, tapos itatapat niya lang yung kanyang camera dito sa QR code. Automatic, lalabas na yung website mo na pinalagay natin sa staff ko sa Usapang Customize. At pag scan nila, lalabas na yung iyong Uno Shop or iyong website sa e-commerce. Tapos pwede na silang bumili. Ito pwede mong gamitin to especially sa mga nag-face-to-face, yung gusto mag on the spot, bumili ng product mo, ng offer mo, etc., etc., etc. Ngayon, ano bang benefits ng pagkakaroon ng business card or calling card? Number one, makakasave ka ng time. Marami sa students ko, tuwang-tuwa sila nung meron na silang business card. Bakit? Lalong-lalo nung nakikipag-socialize sila, nakikipag-networking, nakikipag-face-to-face gathering, etc., etc. Ngayon, nakakasave sila ng time kasi hindi na nila kailangan na isulat yung kanilang contact number, hindi na kailangan ibigay yung kanilang Facebook account. Basta ibigay na lang nila yung business card nila, nandun na lahat ng details. Number two, building trust. Bakit? Hindi lahat ng tao may business card. Hindi lahat ng tao may calling card. Iba ang tingin sa tao kapag merong business or calling card na tinatawag. Kasi number one, mahal. Di ba? Mahal, may presyo, may value ang business card or calling card. Kaya limited lang ang nakaka-avail na to or limited lang ang gumagamit nito. Number three, quick marketing. So, pagkabigay mo, kanina napakita ko sa inyo yung layout na binibigay natin, nagbibuild agad tayo ng branding, nagbibuild agad tayo ng branding sa sarili mo, nagbibuild agad tayo ng branding sa business mo. Nandun yung logo, nandun yung call to action, nandun yung scan, nandun yung lahat ng details. Quick marketing. So, ibig sabihin, hindi mo kailangan mag-explain ng 1 oras, 2 oras, etc. Number 4, branding yourself. Kakaiba ang tingin sa'yo, mataas agad ang tingin sa'yo kapag meron kang business card, kung meron ka inaabot ng calling card, business card. So ito yung top 4. Actually, ang dami pang benefit kapag meron kang business card or calling card. Kaya mas maganda, lahat tayo meron ito. Especially ngayon, face-to-face na ang marketing. Ngayon, balik tayo sa tanong, paano ba gumamit ng business card or calling card? Bibigyan ko po kayo ng 2 options. First option, ito yung tinatawag natin traditional. Second option, ka-CRS way. Ibig sabihin ng ka-CRS way, by the way, sa mga first-timer dito, sa mga first-time umattend ng training ko, ang ibig sabihin ng ka-CRS is ka-Coach Rian Saldana. Ibig sabihin, nag-undergo ka ng training ko, estudyante kita, pinagkatiwalaan mo ako bilang iyong online mentor. So meron ako mga technique, strategy na ginagawa at tinuturo sa mga students ko na kakaiba na hindi traditional. Kasi pagdating sa marketing, kailangan lagi kang naiiba para mas umangat ka, para mapansin ka. Ngayon, pag-usapan natin yung first option, traditional. Karamihan sa atin, yes, meron ng business card, calling card, nagpagawa kung kani-kanino. Ngayon, ginagawa ang traditional na ito po business card ko, ito po business card ko, ito po calling card ko, ito po calling card ko. Abot dito, abot dyan, abot dito, abot dyan. Ginawang flyers or brochure. Okay, kung ang focus mo is mamigay ng mamigay, maganda, flyers or brochure ang ipamigay mo. Pero kung gusto mo na gawin professional way, brand yourself, save time, at the same time, quick marketing like nang discuss natin kanina, use the second option. Ito po yung tinuturo ko lang exclusive sa mga estudyante ko. Yung ka-CRS way. Karamihan sa atin, dahil nga tapos na yung pandemic, nakikipag face-to-face na tayo, nakikipag-socialize, nakikipag-networking, makipag ano ka, makihalubilo ka talaga. Makipag-attend ka sa reunion, birthday, kasal, binyag, lahat ng mga big events, small or big, attendan mo yan. Family reunion, punta ka lang sa kanto nyo, makipag-chismisan ka, di ba? Punta ka sa kapitbahay mo, punta mo yung kapitbahay mo, punta mo yung dati mong kaibigan, punta mo yung dati mong teacher, punta mo yung dati mong mga kalaro, etc. etc. Ngayon, sa ka-CRS way, huwag ka munang, syempre, pagdating mo doon, hindi pwede yung bigay mo agad yung business card. Hindi pwede yung bigay mo agad yung calling card. Makipagkwentuhan ka muna.
mag-build ka ng rapport. Okay? Mag-forming ka muna. Okay, kamusta yung family? Kamusta yung trabaho mo? Di ba? Ano nabalitaan mo na ba? Nabalitaan mo na ba si Kwan? Ganyan-ganyan. Maganda yung movie, no? Recreation. Mag-isip ka ng topic na magkoconnect sa inyo. Na-try nyo na ba yung coffee shop dyan sa kanto? Na-try nyo na ba yung bagong restaurant sa city? Okay? Tapos yung message, doon mo na ipapasok. Kapag pagkampanya na kayo sa isa't isa, di ba? Tapos, doon mo ibibigay yung message. Ngayon itong message, iba-iba to. For example, nakapag-build ka na ng form. Ngayon, meron kang business card. Ang gagawin mo, hindi mo siya basta-basta ibibigay. Okay? Kahit na nakapag-build ka ng report, nakapag-build ka ng form, hindi mo siya agad basta-basta ibibigay. Kasi sa CRS way, meron akong tinuturo na referral technique. Paano tong referral technique? Ito question ko sa'yo. Paano ba magiging interested sa'yo yung tao? Paano ba mag-go-go sa'yo yung tao? Simple lang. Kailangan tulungan mo muna siya bago kanya tulungan. In reality, yan ang nangyayari. Tulungan mo muna siya bago kanya tulungan. Pag tinulungan mo siya, mas matatandaan ka niya. Pag tinulungan mo siya, mas magaan ang usapan. Paano yung referral technique? Simple lang. Alamin mo kung ano yung ginagawa niya. Alamin mo kung anong profession niya, alamin mo kung anong career niya. For example, sa reunion niyo, high school, elementary, college, o kaya family gathering, meron dyan mga engineer, meron dyan mga architect, meron dyan mga lawyer, mga doktor, may mga negosyo, may mga hardware, may mga hotel, etc. Ngayon, pag nalaman mo na yung kanilang ginagawa or passion, okay, kahit na nagtatrabaho sila, for example, sa call center, for example, sa hotel, for example, sa isang restaurant, use the referral technique. Alamin mo kung ano yung pwede mong i-refer sa kanya. For example, business owner siya. May-ari siya ng hardware. Script. Bro, ang galing, no? Buti na lang, nakita tayo dito. Actually, ang dami kong mga kaibigan na mga bagong kasal. Syempre, pag bagong kasal, ano ba ang number one priority? Hindi nagkakaroon ka ng conversation. So, sasabihin niya, magpagawa ng bahay. Di ba, tamang-tama? Nabanggit mo, hardware yung business mo. Maraming akong mga kaibigan, pati mga engineer, architect, mga contractor. Gusto mo ba refer kita, bro? Bigyan kita ng client. Okay lang ba sa'yo yun? Use the referral technique. Magre-refer ka, magbibigay ka ng client, magbibigay ka ng customer. Siyempre, sino ba namang tatanggi? So pag umokay siya, nag-agree siya, which is 100% walang tatanggi sa customer. Walang tatanggi sa nagre-refer ka ng customer or client. Ang gagawin mo dyan, o sige bro, ito yung business card ko. Ito na yung time na ibibigay mo na yung business card mo. Ito na yung time na ibibigay mo na yung calling card mo. Open na siya eh. Tanggap niya na eh. So pag tinanggap niya yung business card na binigay mo, 100% itatabi niya yun. Bakit? Siya magbe-benefit eh. Siya ang magbibigay, siya ang bibigyan mo ng customer. Siya ang bibigyan mo ng kliyente. Matatandaan kanya, it's because of the referral technique. Tapos, sa pinamimigay nating business card sa mga estudyante ko, it's either yung iba humingi lang, yung iba bumili, meron tayo nilagay sa likod na calendars. So, ibig sabihin sa wallet nila, pwede nilang i-keep yun kasi meron siyang wallet na calendar. So, ang taas ng chance na habang buhay, hindi naman habang buhay, sabihin natin 1 taon. 1 taon nandun yung business card mo sa kanyang wallet. So 1 taon maaalala at maalala kayo, nga pala ito si Rian, ito nga pala magbibigay sa akin ng client. Teka nga lang matawagan, teka nga lang ma-message sa Facebook, teka nga lang, tignan kung ano ba website nito. Uy, ayos pala ito, mga food supplement pala yung kanyang business. Uy, sakto, ano to, grapeseed. Bagay pala siya sa may high blood. Ano to? Sabon. Ako mahilig yung misis ko sa beauty products. Buong bagay kay misis to. Teka nga lang, makakontak nga si Rian. So doon tumatakbo ang calling card or business card. Plus, sinamahan pa natin ang option number 2 na ka-CRS way, which is use the referral technique. Magbigay ka muna sa kanya bago siya magbigay sa iyo. Yun ang reality sa mundo ng pagnenegosyo. Give value muna tayo, give relationship muna tayo, build trust muna tayo bago sila
mag-go sa atin. Huwag niyong kalimutan, sa ka-CRS Way or ka-Coach Rian Saldana, sa akin yung natutunan yan, use the referral technique. O ngayon, mga ka-CRS, may tanong ako sa inyo. Ikaw, ano sa tingin mo ang mas okay? Option number 1 or option number 2? Sige nga, mag-comment ka nga dyan. Tignan natin kung anong option ang napili mo. Option number 1 or option number 2? Ito, good news. Option number 1 or option number 2 ang piliin mo. Parehas yan, pwede mong gawin. So for example, nagmamadali ka, pwede mo ibigay business card, option number 1. Mabilisan. Diba? Ito nga pala yung business card ko, calling card ko. Call me or message me. Andiyan yung Facebook ko, andiyan yung number ko, message mo lang. Tapos ito nga rin pala yung website ko, pwede mo i-visit. Sige, bye-bye, may meeting pa ako. Mabilisan. Diba? So option number 1 or option number 2, pwede mong gamitin. O ngayon, ang good news ko sa inyo. Gusto mo ba magkaroon ng business card for free? So mag-type ka dyan ng yes, coach, gusto ko. Yes, coach, gustong gusto ko. Yes, coach, gustong gusto ko. So kung gusto mo niyan, mag-type kayo niya ng yes. Ang good news ko sa iyo, bibigyan kita for free. Yes. Ang kailangan mo lang gawin ay mag-type, mag-comment dyan sa comment section ng salitang FBC. I-type mo dyan yung letter na FBC. 3 letra lang, FBC. Mag-comment ka ngayon dyan. Tapos, man is learn pa more. Okay, so maganda ba? Malaking tulong ba? Ginawa nating solusyon. Tapos, ang good news pa, yung naisip kong solusyon, na online marketing and offline marketing tools, ibibigay ko sa inyo for free. Yes, so congratulations sa inyo. Ito yung pangako ko sa inyo kasi tinapos nyo itong training. So, pumunta lang kayo sa aking Facebook page. Pumunta kayo sa Coach Rian S na Facebook page. I-search nyo yan sa Facebook. Tapos, mag-comment, mag-message kayo. Mag-PM kayo doon. Mag-PM kayo ngayon na. Mag-PM kayo doon ng TFC. Okay? So sa lahat ng nakaintindi nung pinakita ko, sa lahat na nakaintindi nung in-explain natin, so yan yung pantulong ko sa inyo. Dahil bumalik na yung face-to-face, magagawa nyo yung ginagawa nyo talaga na nagse-sales kayo mismo, diretsa, habang nagma-marketing kayo. So ito yung inisip ko na solusyon sa lahat ng problema natin, para mas mabilis nyong ma-duplicate yung sarili nyo. Okay? For example, yung mga business partners nyo, basta yung umattend dito lang, yung makakuha. Huwag nyong dayain. Baka kasi pag narinig nyo, uy, nagpapamigay ng business card si coach, libre lang, kuha tayo. Eh, hindi naman sila umattend ng training. Hindi na naman nila naintindihan kung para saan ba yun. Huwag nyong dayain. Ibigay natin sa talagang mga nandito, okay? Kasi limited lang yan, hindi naman unlimited. Di ba? Hindi ko kayo pwedeng bigyan lahat. Hindi ko kaya kayong bigyan lahat. Okay? Kasi, syempre, limited lang din naman yung budget ko. Okay? So, ibibigay natin yan sa deserve. Again, ibibigay natin yan sa deserve. So, ang kailangan nyo lang gawin, makinig mabuti para makuha nyo yung libre nyong business card para matulungan ko kayo. Pumunta kayo sa page ko na Coach Rian S. Nandiyan sa screen. Coach Rian S. Tapos, mag-PM kayo doon ng TFC. At sa lahat ng mag-PPM ng TFC, lahat po ng kailangan nyo sa social media, meron akong ibibigay sa inyo na free access. Meron akong exclusive training na 1 hour and 30 minutes. Kumpletong training yon, step by step. Pagdating po sa social media marketing, kumpleto po yun. Mapapanood nyo lahat yon kapag pumunta kayo ngayon sa Coach Rian S at nag-PM kayo ng TFC. Okay? O sa lahat naman nandito na naniniwala sa it is more blessed to give than to receive, ayan talaga yung pinaka-goal ko. Marami nagtatanong sa akin, saan ako kumukuha ng pondo sa tuwing namimigay kong business card? Kasi syempre, ang pagtulong, limited lang din naman. Dahil nga syempre, limited lang din naman yung budget ko. So para clear lahat, para open ako sa lahat, ang ginagawa ko po,
Yung mga bayad sa akin sa training, yung mga kinikita ko sa training, ang ginagawa ko po diyan, binabalik ko lang din sa mga students ko. Siyempre may sarili akong negosyo, plus siyempre kumikita tayo dito sa Uno, and last awarding no anniversary natin is top 1 na naman tayo pagdating sa e-commerce, pagdating sa Uno Shop. So lahat ng kinikita ko sa training, binabalik ko po sa mga students ko. O ngayon, kung gusto niyo mag-give back din, kung gusto niyo pong tumulong sa ginagawa ko, kung gusto niyo tumulong sa ating community, magkakaroon po ako ng training for a cause. Via Zoom po ito. Ibig sabihin lahat pwede. Mapa Luzon, Visayas, Mindanao or sa ibang bansa, pwede ka sumama dito. Matututunan mo dito, yung tinitraining ko sa exclusive training, etong pong value po nito is worth 30,000. Okay? Actually, 100,000. Yung training fee nito, 30,000. Pero hindi po ako maniningil ng kahit na anong presyo. Kayo po ang bahala kung magkano po yung gusto nyong ibigay. Kasi nga po, ito po ay training for a cause. Kumbaga, donation nyo ito. Ngayon, yung pondo po nito is itutulong ko sa community natin, sa ka-CRS community at ka-Uno Shop. Yung pinamimigay ko ng business card is nanggagaling lang din po sa binibigay na pondo ng mga ka-CRS natin. So ibig sabihin, umiikot lang po at dumadaloy lang po yung blessing sa ating lahat. Hindi ako nagpapabayad sa training ko pagdating sa training for a cause, pero matututunan nyo yung basic to advanced na Facebook marketing, dropshipping system, pwede kang kumita kahit wala kang hawak na produkto, chatbot tutorial, kung gusto mo merong auto-response, may auto-reply, tapos organic and Facebook ads. Yan, yung mga nagre-request sa akin, Coach, paturong naman ng Facebook ads. Okay? Hindi nila kaya yung fee ko. Hindi nila kaya yung bayad sa akin. So, this is your best time na tumulong sa ating program, tumulong sa ating training for a cause. So, giving back, ibibigay ko sa iyo yung training na gusto mo. Again, wala po ako hiningiling pong presyo dyan. Ikaw po ang bahala kung magkano po yung i-donate mo. Ngayon, Coach, paano po sumali dyan sa training for a cause? Again, pumunta ka sa Coach Rian S. Makinig mabuti kasi lahat ng makikinig mabuti, sila lang po ang makakapasok. Makinig mabuti. Ready na po ba makinig? Singa, type ready, type ready. 2 beses ko na lang uulitin kasi wala na rin ng oras. 1 oras na pala tayo sa training natin. 2 beses ko ulitin yung instruction, makinig mabuti, tapos gawin nyo po agad. Kasi po, paunahan lang. Dahil nga limited lang po yung mabibigyan ko ng marketing tools. Pagkatapos ng training, di ba mag-e-end tayo? Iso-search nyo sa Facebook. Di ba nasa-search kayo ng mga pangalan? Prospect nyo, upline nyo, kapitbahay nyo, nanay, tatay nyo. Ang iso-search nyo pangalan ay Coach Rian S. Nandiyan naman sa screen, nakikita nyo naman, Coach Rian S. Tapos, i-PM, i-message, mag-mensahe, mag-send sa inbox. Ayan na, kompleto na. Kasi iba hindi alam ang PM, hindi alam yung message. Diba? Sabi mag-PM, mag-comment. Diba? O mag-PM kayo sa Coach Rian S. Ngayon na, tapos i-PM nyo yung 3 letra na TFC. Ibig sabihin ng TFC, Training for a Cause. TFC. Magre-reply ng kusa yung chatbot ko kapag na-detect niya yung salitang TFC. Kapag mali, ibig sabihin, hindi kayo mare-reply ng chatbot. Ibig sabihin, hindi kayo mabibigyan ng free business card at hindi kayo makakasama sa exclusive training natin na worth 100,000 pesos. Okay? So, simulan na natin, mag-take action. Dito ko malalaman kung sino talaga yung marunong sumunod sa instruction. Biruin mo, magkakaroon ka na ng libre, matutulungan kita, basta marunong ka sumunod sa instruction. Again, punta ka sa Coach Rian S. Ngayon na, i-PM mo ng TFC. God bless everyone. This is Coach Rian Saldana, nagsasabi palagi na learn pa more, earn pa more. By the way, yung 3 questions kanina, lahat yun masasagot din kapag nag-PM ka ng TFC sa Coach Rian S. ngayon na.